Yes, Jessica, idinetalya nga ng RCBC ang ilang umano ay questionable ikinilos ng kanilang bank manager na si Maya Deguito. Kaugnay nga ito doon sa $81 million na ninakaw umano mula sa Bangladesh Bank. February 5, nung araw na pumasok sa $4 account sa RCBC Jupiter branch ang ninakaw na $81 million sa Central Bank ng Bangladesh, may 20 million pesos cash na withdraw sa account ng businessman na si William Sogo. Ayon sa AMLAC, sa account ni Go napunta ang malaking bahagi ng $81 million. Ang winidraw na 20 million pesos cash, isinakay daw sa sasakyan ni Maya Deguito, ang branch manager ng RCBC Jupiter branch. Nakita raw mismo ni Romualdo Agarado, empleyado ng RCBC branch, ang paghahanda ng pera. Noong araw na ito, sira ang CCTV sa naturang branch. Si Joey Morales po nag-load sa kotse ni Manager Maya Deguito. Sino si Joey Morales ulit? Joey Morales, the branch messenger of the branch. Siya nag-load? Siya po nag-load, assisted by SCRO Angela Torres. Continue, please. Kitang-kita ko po kasi nakaupo po ako sa table ko fronting the main door of the branch. Attorney Marcel, do we have an affidavit of Ms. Angela Torres also? No. You know, Your Honor, we have an affidavit, but we consider it to be a perjured affidavit. Because in her affidavit, she says that she loaded the money, the 20 million pesos, to Mr. Go's SUV. And she made him sign the documents. Sa affidavit ni Agarado, sinabi rin niyang nailabas ang 20 million pesos cash nang walang pirma si Go sa withdrawal slip, kaya itinuring itong irregular na transaksyon. Noong February 9 naman daw, inalerto na ang RCBC Jupiter branch ng request na huwag nang palabasin ng pera, pero di raw ito sinunod ng branch manager na si Deguito. Sa loob ng 30 minuto, nakapag-withdraw pa raw mula sa questionable bank account. February 9, that was Tuesday. That was nung dumating po yung recall of funds around mga 11 o'clock in the morning. I went to BM Maya's room and told her na, ma'am, meron pong recall of funds. Tapos she just look at me like, nakaganon lang po, na parang nakaganon lang, nakatitig lang na sa akin na blankly. So I went back to my position, to my chair. Ayon kay Agarado, tila may kinatatakutan si Deguito. Pinatawag po ako ng manager ni Maya Deguito and the SCRO Angela Torres sa room niya. And marami po siyang sinabi, pero ang nag-stuck lang po sa mind ko na, sabi niya, I would rather do this than me being killed or my family. Ano ba yung threat sa'yo? At sa pamilya mo? Sir, as I said po, I strongly deny that statement he made. Mag-Tagalog ka dahil ako hindi marunong ng English. Hindi po totoo yung sinabi niyang may ganun akong sinabi. February 12, nung araw na iniimbestigahan na raw ang maanumalyang transaksyon mula sa Bangladesh Central Bank. Naimbitahan daw si Agarado at ilang staff ng RCBC Jupiter sa bahay ni Adriano Huico, na empleyado rin ng naturang branch. Nandun din daw si Deguito. Branch manager Maya Deguito has all the talking. Nakikinig lang po kami, and isang word din na nagsastuck din sa mind ko was, she has that she has 4 lawyers, and one of the lawyer is BSP expert or AMDA expert, something like that. And one of the lawyers even suggested to her na kung nagpa-compute na raw ba ako ng retirement ko, something like that. And kung kasya na raw ba yung 5 million sa akin. Nang tanungin si Deguito tungkol sa mga paratang, Sir, I understand. I already requested for the executive session. Everything will be disclosed there, Your Honor. pinilit harangin ni Senador Juan Ponce Enrile ang hiling ni Deguito na executive session, pero natuloy din ito. Sabihin mo muna sa amin kung anong dahilan na gusto mo sa executive session. Natatakot ka ba? Tinatakot ka ba? O meron bang makakasunog sa sistema ng banking system natin? Dahil dyan, gusto mo na hindi malalaman ng madla, ganun ba? Hindi pwedeng executive session lang. Sino ka?
Hindi naman po sa ganon. Gaya po ng nasabi ko, ako lang nga ho sa lahat ng respondents dito ang may criminal case. I'm making a motion to hold this witness in contempt. Tanging si Bangladesh Ambassador John Gomes ang pinayagan ng mga senador na makinig sa executive session. Lumabas din sa pagdinig na mula sa East-West Bank, si Digito ay nailipat sa RCBC Jupiter sa rekomendasyon ng isang Jason Go, isang dealer ng mamahaling kotse. Isang valued client daw si Jason Go ayon sa RCBC. Sa isang statement, sinabi naman ng abogado ni Digito na may sabwatan umano na naganap sa pagitan ng mga mayayaman at mga personalidad na may koneksyon. Ang kabuuang $81 million ay napunta lahat sa remittance company na PhilRem, na siyang nagdala ng pera sa mga kasino at sa Chinese national at junket operator na si Wei Kang-su. Jessica, ang executive session ay tumagal ng may 2 oras at pagkatapos niyan ay lumabas na maluha-luha itong si Maya Digito at ayon nga po sa kanyang abogado na si Ferdinand Topacio ay nagpigil ito ng luha sa loob ng executive session, pero pagpasok dyan sa klinik na yan ng Senado ay hindi na siya nakapigil. Siyempre po ay tao lamang po yung ating kliyente. Ang tao ay marupok, di ba? Sabi nga ng kanta, yun po medyo bumigay. Anong yan sa kanya? Medyo mahihimatay na po, nagbe-vertigo na po siya kanina. Kaysa naman po doon pa magka-eksena at bumagsak siya. Minarapat na po namin ipaalam doon sa committee secretary. Jessica, bago nga pumasok dyan sa clinic si Digito, ay may nakuha namang ilang impormasyon sa kanya ang Senado. Matapos ang executive session, ay napilita siyang sumagot sa ilang tanong. Ayon kay Digito, si Kim Wong ang nag-refer ng 4 na fictitious accounts sa kanya. Si Wong ay isa sa incorporator ng East Hawaii Leisure. Ang operation nito ay casino at hotel, at ito ay sa Cagayan Exclusive Economic Zone. Ani Digito, ni-refer ni Wong ang 4 na account. Si Wong daw ay malapit umano at kaibigan ni RCBC President Lorenzo Tan. Itinanggihan ni Tan at ayon sa kanya, kilala niya ito pero hindi sila malapit. Nakilala naman daw ni Digito si Wong noong 2009 sa pamamagitan ng car dealer at kliyente niya na si Jason Go. Na-question din ang PhilRem Money Remittance Company kung bakit hindi nila sinala ng gusto yung source at patutunguhan ng pera. Ayon naman sa may-ari nito na si Salud Bautista ay nakakuha sila ng tawag mula sa bank manager at inisip nila na dahil doon sa tawag na yon ay nasala na rin yung mga tatanggap at pinanggalingan ng pera. Kasunod dito, nag-sorry Jessica itong PhilRem sa government ng Bangladesh at ayon sa kanila ay ibabalik nila ang 10 milyong piso na kinita nila mula sa transaksyon na ito. Ganun pa man, sinabi ni attorney o ni Senador Coco Pimentel sa AMLAC na kung dapat kasuhan ng PhilRem ay dapat ay makasuhan pa rin ito, at sinabi naman ni Senador TG Ginggona na sa tingin niya ay hindi natatapos ang responsibilidad dito sa bank manager at posible raw na may sindikato sa likod nito. Yan muna Jessica ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Sandra, question lang. Yung 20 million na nai-withdraw di umano from the RCBC branch in Jupiter Street sa Makati, yung sinabi ni Agragado, saan daw napunta yon? Kasi ang huling binanggit lang, isinakay di umano dun sa kotse ni Maya Digito. Nabanggit ba ni Maya Digito kung saan napunta yung 20 million na yon? Ang sagot dyan ni Digito ay talagang outright denial, Jessica. Ang sinasabi niya ay hindi nangyari yung kiniklaim nitong empleyado rin ng RCBC branch kung saan siya nga yung manager. So Jessica? magkaiba ang bersyon nila ngayon. Yung mga magkakasama sa isang maliit na branch ng RCBC, magkakaiba ngayon yung bersyon nila ng nangyari. Sandra, ganun ang lumalabas? Yes, Jessica, doon sa pagdinig sa mismo ng Senado ay halos hindi nga sumagot sa mga tanong itong si Digito nung first part niya bago yung executive session. Bagamat maaari, Jessica, na yung bagay na yan ay nasagot niya doon mismo sa executive session. Pero yun nga, patungkol dyan sa sinabi na yan na siya ay nagkarga ng pera sa kanyang kotse at patungkol na rin doon sa sinasabi na parang may akusasyon na siya ay nakapagbigay
nagbitaw daw ng salita na mas mabuti nang i-release niya yung pera kaysa malagay sa panganib ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Dine-deny din po yan ng bank manager na ito, Okay. Jessica. Naintindihan natin na closed door session, yung executive session kung saan nagsalita itong si Maya De Guito, no? Kasi ayaw niya dun sa public hearing. Basic question, Sandra, nasabi niya ba, nasabi ba ni De Guito ang lahat ng gusto niyang sabihin dun sa executive o closed door session na yon? Ayon dito kay Attorney Topacio, no, na nagpa-unlock siya ng interview matapos yung pagdinig. Kasi sinabi niya, nasabi daw nila lahat nung gusto nilang sabihin at sinasabi pa niya na kalmado naman daw itong si De Guito at siya ay talaga nakapag-express ng maayos ng mga ilang detalye. Yun nga lamang, Jessica, pagkatapos nga ng executive session ay talagang ika nga ni Attorney Topacio, bumigay na yung kanyang kliyente at ito ay nag-breakdown doon sa loob ng Senate clinic. Okay. Jessica? Kasi so far sa 2 araw ng hearings on this case, no, ay ang nadidiin talaga itong branch manager. Still, ang tanong hanggang dun lang ba itong nangyaring ganito? Hanggang dun lang sa branch level, yung level ng branch ng bangko, yung pagdududa o yung mga question dito sa nangyaring ito, considering yung huge amount of money involved? Merong senador na naniniwala, no, na merong pang maaring mas mataas kay De Guito na involved dito. Pero kung tatanungin ay kampo ni De Guito, talagang yan ang sinasabi nila na si De Guito ay sumusunod lamang sa utos ng nakatataas sa kanya. Yun nga lamang, bukod kay RCBC President Lorenzo Tan, ay wala naman silang iba pang napapangalanan sa ngayon. Basta ang pinupunto ng mga previous statements nitong kampo ni De Guito ay ito daw ganitong transaksyon ay dumadaan, no? Meron siyang proper channel na dinadaanan at hindi maaring isang bank manager lamang ang nakapagpapasok ng perang ganitong kalaki, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.